mas matapang yata ngayon ang mga miyembro o mga representante ng mga teroristang grupo. Napansin niyo ba? Kasi parang eto, may napapansin lang ako ngayon kasi medyo iba ang tono ng pananalita ngayon ng mga representanteng makakaliwa. Lalo ngayon dahil merong isang, very, significant na naganap nitong mga nakaraang araw na parang nagbibigay ng clue kung bakit medyo malakas ang loob nila ngayon. Pero pag-uusapan natin yan ngayon mga kotsero maya-mayang konti lamang bago natin gawin yan. Tayo muna magpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittance fees ng, sa inyo, sorry. Padala sa Pilipinas ng walang remittance fee. Ayan. Makakita ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagyan nyo ang account details dyan, at pwede ay magpadala dito sa GCash, sa mga bangko, at sa iba't ibang mga pawn shops din dito sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Paano ko nasabi na parang tumatapang itong mga makakaliwang grupo? Dahil po, itong weekend lang, ang dami nilang kinuda. Hindi sila ganito usually eh. On a regular day, siguro mga once or twice a week, meron silang mga kung ano-anong kalokohan na pinagsasabi. Pero ngayon, medyo matapang sila laban kay VP Sara Duterte. Matapang-tapang guys eh. Dati hindi ganito eh, pero ngayon medyo matapang-tapang sila. Ano bang naganap? Ito kasi mga nabasa ko kanina. Ito, October 1 ho ito ng Abante Tonight. Ang sinabi ng Bayan Muna to 2.6 billion quote-unquote spy fund ni VP Sara noong mayor ng Davao City pinasisilip sa COA. Okay, yan ang sinabi ng Bayan Muna. Wow, demanding kayo na. Bigla ay naging demanding na. Okay. Sabi, bukod sa pagsilip sa 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong 2022, hiniling ng Bayan Muna sa Commission on Audit na imbestigahan din ang 2.6 billion confidential fund noong siya pa ay mayor ng Davao City. May video na tayo dito mga kotsero kaya kung di pa po napapanood, panoorin nyo lang po yung last video natin tungkol dito sa meron daw kasing nung mayor daw si VP Sara, meron daw 460 million plus na confidential fund si VP Sara. Justified yun mga kotsero justified po yun, pero yung mga justifications ko po ay nandoon sa video na yun. Panoorin nyo na lang yun para ma-update kayo dito sa topic na ito na. So, ito pong sinabi, no? Batay sa ulat nino ni Rappler. Ulat ni Rappler yun eh. yung kasinungalingan ni Rappler. Batay sa ulat, sinabi ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na ang Office of the Mayor ng Davao City ay may confidential fund na nakakahalaga ng 144 million noong 2016, 293 million noong 2017, 420 million noong 2018 at tig 460 million simula 2019 hanggang 2022. Yan. Yan ang sinabi. It's unimaginable, sabi, for a local public official to spend 2.6 billion in confidential funds in just 6 years. Langya kayo, Bayan Muna. Yung 19 days nagreklamo kayo. Ngayon 6 years nagreklamo pa rin kayo. Alam niyo po mga kotsero, tingnan niyo na lang ho yung date. 460 million mula 2019 hanggang 2022. Tapos during that time, matindi-tindi po yung laban against insurgency. Insurgency talaga. Paikipaglaban po sa communist insurgency sa southern part ng ating bansa, sa may bandang Mindanao. At hindi lang ho yun ang kalaban during that time. During that time, from 2019 to 2020, ay may kalaban din po tayong child grooming. May kalaban ding child trafficking.
may kalaban din na ano, na tawag dito, child prostitution. Pala. Hindi kailangan ng confidential funds. Mga kotsero, hindi kailangan ng confidential funds yon. Mga kotsero, kung hindi nyo pa po nakapanood yung last ko po na video tungkol dito sa 460 plus million na to, panoorin nyo na lang ko yung last video ko. Nando kasi lahat. Mas kumpleto doon. Dadaanan ko lang yun dito. Ang sabi, wala man lang barya o konting tinging na tira. Ano yun? Ano ka bumibili sa sari-sari store? Ha? Nery Colmenares? Anong palagay mo sa paglaban sa krimen may sukle? Unbelievable. Kayo lang, OA lang kayo. That's unbelievable. COA must make sure it was, if this was fully liquidated with supporting document of payments or receipts. Sige, hingi tayo na acknowledgement receipt galing sa informant, no? Diba? Bago ka magbigay ng pera sa informant. Paki-receive muna! Stupid! Ang stupid ni Nery Colmenares. Okay, sabi, if all these could have been allocated and spent in just 6 years, surely the people of Davao deserves to know, as these could have been spent on education, free medicine, etc. etc. Syempre, mga drama nilang ganyan. Sinasabi lang nila yan para makakuha ng simpatsya ng taong bayan. Pero they don't actually believe it. Gusto lang nila manggulo sa ating administrasyon. Kaya nag-iingay ng ganyan si bayan muna, no? Okay. Hindi pa dito natatapos. Meron pang isa. Si ACT Teachers naman, as usual, ang best friend ni VP Sara. Ang best friend ni VP Sara o si Franz Castro. Sabi, this would mean 1.25 million a day. Ang hilig nyo mag-compute ng arawan, no? of secret spending. For 6 years, this is way bigger than even the richest cities in the country like Makati and Quezon City. COA said thoroughly to examine if this fund was indeed used for confidential purposes, etc. etc. Lakas yung maningil. Kayo kaya, saan nyo ginagamit ang pondo nyo? Yung consulting fee nyo, yung mga consultative expenses nyo, yung mga biyahe-biyahe nyo, yung phone expenses nyo na umaabot ng 500,000 plus. Sino ba tinatawagan nyo umaabot kayo ng 500,000 sa kada tawag nyo? Load of BS. Ito si Franz Castro tsaka si Nery Colmenares. Yan, yung dalawang yan. Yan. Gigil na gigil. Gigil na gigil talaga sila kay VP Sara. Totoo lang. Alam nyo, mga kutsero, eto pa. Medyo, medyo mas lumalala ang tapang nitong mga to, no? Nang magsalita ito ngayon. 4 billion confidential and intelligence funds ni PBBM naman ang punteriya nila. Ito naman si Arlene Brosas. Yan. Sabi. Hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno na walang kinalaman sa seguridad ng bansa ang dapat tanggalan ng CF and IF, kundi ang Office of the President mismo. What? Really? Pati daw CF. Pati daw Office of the President. Alam nyo, mga kotsero, kitang-kita na yung game plan nitong mga to. Kitang-kita na. Obvious na yung game plan nitong mga to. Gusto nyo talagang lumpuhin ang effort ng ating administrasyon na labanan ang mga kagaya nyong komunistang terorista na nanggugulo diyan sa mga kanayunan natin. Diyan sa mga indigenous tribes, sa mga indigenous peoples natin. Ayaw nyo na mahuli kayong lahat. Obvious na nga yun nung ginawa nyo kay VP Sara. Pati ito, yung pag-question nyo ng ganyan, obvious na yan na ayaw nyo magpahuli. Tapos dinamay nyo pa yung kay OP. O di lalo na kayong nabisto. Bistado na kayo ngayon. Imagine, gusto nyo talagang lumpuhin ang effort
sa paglaban sa mga komunistang terorista. And by the way, mga kutsero, ang confidential funds at intelligence funds ay hindi lang, ang intelligence funds pang security ano yon? Pang security sector yon. Yun yung pang police, pang army, etc. AFP, etc. etc. Yun yung intelligence funds. Yung confidential funds, yun yung pwede sa civilian agencies. Ang confidential funds po, mga kutsero, ay ginagamit for surveillance activities of our civilian agencies. At hindi lamang po lahat, hindi po lahat ng ating civilian agencies ay walang relationship sa national security. Paano na lang ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency? Paano na lang ang PIDEA under ng OP? NSA, National Security Agency. DILG, Bureau of Department of Justice. Paano? Alam nyo mga kutsero, ito pong ginagawa nila. Ito, tingnan nyo po mga kutsero, tingnan nyo yung pattern. Ang gigil na gigil po dito sa confidential funds, hindi ho ito para siguruhin na matama ang gamit ng budget. Huwag ho tayong ma-distract doon. Kasi ho, kung ito ho, illegal ang paggamit, di si COA na ho mismo ang magsasalita. Kaso hindi. Wala namang sinasabi si COA . Wala sinasabi si COA. Sino lang ho ang nagsasabi na itong mga intelligence funds na ito, confidential funds, ay ginagamit sa korupsyon? Sila lang. Ito lang. Sila Nery Colmenares, asan na yun? Yan, si Nery Colmenares, si Franz Castro, saan na yun? Ayan. Si Franz Castro, eto si Arlene Brosas, saan na yun? Ayan. Ayan, si Arlene Brosas, ayan. Sila lang. Sila lang ang gigil na gigil dyan sa confidential funds na yan. Bakit? Kasi nga po mga kutsero, sa civilian agency sila embedded na embedded. Itong mga membro ng CPP, NPA, NDF. Sila po ay embedded sa mga ahensya o sa mga grupo na walang relasyon sa pulis, walang relasyon sa AFP. Saan ko sila naka-embed? DSWD, DepEd. Saan pa? Ano pa ba yung iba? Sa mga paaralan, sa mga state universities and colleges. Sa Senate. Sa Senate meron, di ba? Sa Congress. Yung mga mga galagalamay nila sa loob sa Congress. Hindi ho sila naka-embed sa PNP at sa AFP. Bakit? Mabibisto sila doon. Saan ho sila naka-embed? Sa mga civilian agencies. Ngayon, mga kutsero, kung meron pong confidential funds ang ating OP at OVP at sila po ay tumutok na alamin talaga kung sino ang konektado sa CPP, NPA, NDF sa iba't ibang civilian agencies, mabibisto silang lahat. At pag nabisto silang lahat, ay wala, iyak sila. Mauubos lalo ang kapangyarihan, lalong masisira ang mga diskarte ng CPP, NPA, NDF. Kaya kailangan po, hindi sila mabisto sa loob ng civilian agencies. Kaya gagawin ho nila ang lahat, maski ang kumampi sa mga dati nilang kalaban. Imagine mga kutsero, nagulat ako nung nangyari to. Pinost si Teddy Casino. Nagulat ako na nangyari to. A positive development, hindi naman talaga pang feeding program, libreng sakay at satellite office ang confidential at intelligence funds. Ayan. Ano to? Ito yung sulat ng mga miyembro ng Kamara na tatanggalin daw nila yung or nire-request nila na tanggalin ang confidential funds
ng OVP or confidential funds period ng mga civilian agencies. At ililipat lahat yan dito sa NICA, National Security Council, Philippine Coast Guard, BIFAR, etc. etc. Bakit? Para daw itutok lang yung laban sa external threats. See? Yun ang gusto nilang gawin. Na yung laban, panglabas lang, hindi sa panloob. Gusto ng mga miyembro nito, si Nery Colmenares, si Franz Castro, si Arlene Brosas, si Teddy Casino, ang gusto nila, yung laban ng ating security forces ay panglabas lang ng Pilipinas, hindi sa panloob. Bakit? Sila yung kalaban sa loob eh. sila yung kalaban sa loob eh. So, nagulat ako nung naglabas ng sulat etong sila Michael Duavit ng Rizal, First District ng Rizal, Jose Aquino, Eliandro Madroga, Lone District ng ano to? Romblon? Pangat ang sulat kasi. First District ng Romblon, Angelica. Hindi, ang papangat ng sulat. Ano to? Angelica eh. Ko. Ito pa si Saldico. Baka si Saldico to. Sa isa pa, El Rey Villafuente, Second District ng Camarines Sur. Alam naman na, Camsur pa ba? Second District ng Surigao, Johnny Pimentel. Sila. Nakakabigla, di ba? Bigla silang naglabas ng ganyang statement. Ba't sila biglang naglabas ng ganitong statement? Well, apparently, ang chismis, it's because of this. Dahil dito. Nag-post din yan si Teddy Casino. Sabi, sectoral leaders and former Makabayan block lawmakers pay a courtesy call with House Speaker Martin Romualdez. Grabe to. To relay their call to realign the 2.95 billion in confidential intelligence funds in the proposed 2024 budget to health, education, agriculture, and social services. Alam nyo, again, mga kotsero, wag po kayo magpabola sa mga ganitong diskarte na sinasabi nila na kailangan i-realign natin yung budget sa health, education, agriculture, and social services. Wag na natin pansinin ang security, wag na natin pansinin ang internal threats. Importante yung mahihirap. Hindi, lang yun, fake news yan. Bola lang yan. Kaya nakakagulat ako, for the most part, may ikinagulat ko na ganito. Na itong si Martin Romualdez, naipag-usap sa Makabayan Block. Actually, ngayon lang ako nakabalita ng isang, si Cayetano, ganun din. Nakipag-usap sa Makabayan Block. Ay, naku. Di ba? Si Casino, ngiting-ngiti, ayan, ngiting-ngiti, ngiting nakauto. Mga ngiting nakauto eh. Ayan na nga. At ito yung kaya may chismis na baka galawang Romualdez to kasi merong balita. Ito yung balita. Majority at minority block sanib puwersa. House of Romualdez ginigiba si BP Inday. September 28 itong balita na to. Sino man nagbalita na ito? Si Saksi. Alam nyo, pansin ko to, tong Saksi na to. Galit na galit to sa kay Presidente at kay BP. Lahat ng balita nila kay Presidente at kay BP, lahat pangit eh. Ito sabi, nagsanib puwersa na ang majority at minority block sa mababang kapulungan ng Kongreso para gibain si VP Sara Duterte. Obserbasyon ito ng isang political critic na humiling na huwag na siyang pangalanan kaugnay ng mga pagbatikos ngayon kay Duterte. Okay.
Nagsasalita, ewan ko pangalan. Ano ba yan? Ayon sa kritiko, nagsisiguro na si House Speaker Martin Romualdez na una nang nabalitang may planong tumakbo sa susunod na presidential elections kaya kinukuha ang suporta na magkabilang puwersa. Malinaw anya ngayon pa lamang ay pinatatag na ni Romualdez ang kanyang tsansa na pumalit sa pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito yung sinasabi. Kaya naging meet siya ng chismis itong meeting na to. Kasi, sabi sa article, kamakailan na ipagpulong kay Romualdez ang ilang sectoral leaders at kinatawan ng Makabayan Bloc sa Kamara para talakayin ang pag-realign ng 2.95 billion ng confidential and intelligence funds sa panukalang 2024 budget patungo sa health, education, agriculture at social services. Yan, kasama daw dito si Rafael Mariano, Mom Palatino, Eufemia yan, hindi yan Femia. Eufemia Culyamat at si Teddy Casino. Ito yung lahat. Oh. Yan silang lahat. Kulang, pati si Arlene ba yan? Si Arlene Brosas. Oh, yan. Sara Ilago, yun. Sara Ilago. Ito si Culyamat. Oh. Si Culyamat, si Casino, Sarate. Oh, tapos iba, di ko nakilala yung mga yan. Ayan. How low can you go? How low can you go? Nahihingi ka ng tulong sa mga tao na to. Tapos sabi pa, mismong si Committee on Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Elizalde pala yun. Elizalde ba to? Parang hindi naman Elizalde. Parang Angelica. At anyway, basta yan ko. Ayan, Elizalde ko at ako Bicol Party Representative Elizalde ko ang naghayag na napagpasyahan ng liderato ng Kamara na tanggalan ng confidential intelligence funds sa 2024 budget ang mga ahensya at departamento na walang direktang kinalaman sa pagbibigay ng proteksyon at kaligtasan ng bansa. At sa ngayon, ayon kay ko, ay ang OVP at DepEd pa lang ang natutukoy na nilang tanggalan ng confidential and intelligence funds. Ayun nga. Although mga kutsero, doon sa hindi pa tapos itong sa budget. Totoo lang. Ang tapos lang is yung version sa House. Meron pang ano yan. What do you call that? Meron pang may period of amendments pa yan. Tapos, meron pang, what do you call this? Meron pa tayong tinatawag na bicameral conference o BICAM. Ano po yung BICAM? Sa BICAM po, mga kutsero, mag-uusap yung lower house, yung Kamara de Representante, yung committee ni Elizalde ko sa appropriations, at saka yung committee ng finance ng Senate. Tapos pag-uusapan nila ngayon, doon nila pagdidebatihan pa kung dapat ba talagang tanggalin o hindi, o dapat bang bawasan o hindi. Pero ang pinasa kasi ng lower house is yung buo, walang amendments. Kasama yung confidential funds ni VP Sara. So, hindi pa natin alam kung ano magiging final outcome nito. We are still in the preliminary stages of the budget development. After ng BICAM, most probably, yun na yun. After ng bicameral conference, masigurado na yung pagtanggal o pagbabawas sa budget ng OVP at ng confidential funds ng lahat ng civilian agencies. Pero mga kutsero, balik tayo dito sa chismis na to. Hindi ko alam kung totoo to eh. Na si Martin Romualdez ang tumatrabaho ngayon kay VP Sara. So, hindi ko pa alam yan. But, mga kutsero, if it is true, this is a very, very, very poor strategy. Una, mga kutsero, kung ikaw ay magko-consolidate ng kapangyarihan mo, you consolidate your powers from technically friends. Sa mga kaibigan. And number 2, you don't consolidate your power from weak enemies. Weekend na to eh. Sobrang weak na ng Makabayan Bloc. In fact, 3 na nga lang silang representante dyan. Dati 5. Ngayon 3 na lang. Bakit? Gigil na mga tao dyan eh. So,
So, by aligning yourself to these people, para sa akin, wrong move yan. Dapat hindi mo na lang in-entertain. Kahit na sabihin natin na kasama mo sa Congress yung iba dyan, dapat di mo na lang in-entertain yan. Kasi ngayon, it gives the impression na talagang tinatrabaho ni Martin Romualdez si VP Sara. Nagkakaroon ngayon ng validation or somewhat nagkakaroon ng dahilan itong chismis na to. So, yun po yung una. You don't ally with enemies, lalo na weak enemies. Pangalawa, ito pong sa yung nirereklamo ni Nery Colmenares ni Franz Castro na budget ni VP Sara noon dati sa saan ba to? Sa Davao City, effective sa pagtanggal ng insurgency sa Davao region. Epektibo eh. Peace and Order Council declares Davao region insurgency free. So dito pa lang, makikita nyo na yung motivation kung ba't gigil na gigil sila dyan sa confidential fund. Kasi, naging epektibo ito sa pagbura sa existence ng NPA sa Mindanao. Officials saw the declaration as historic in a region where the New People's Army established a bailiwick in Mindanao decades ago. Davao City, the regional center, was deemed as killing fields in Mindanao in the 80s as the result of the communist insurgency. So this is a precious gift to the people of the Davao region, especially since the Christmas season is coming. Ayan. So, effective yung paggamit ni VP Sara nung siya ang mayor ng Davao City sa pagsawata ng insurgency sa Davao. Kaya tingnan niyo yung mga nanggigigil sa kanya, puro Makabayan Black. Asa hindi sila Makabayan Black? Hindi naman sila Makabayan eh. Hindi ko ano pa pwede itawag dito? Mga terorista. Ayan. So yun. Kaya gigil na gigil sila. Ayan, si Teddy Casino. Diba? Excited sila na ma-align sa kay Martin Romualdez eh. Siyempre, kasi it will cause a stir, it will cause distrust eh. So, siyempre, gusto nila yun para magkagulo nga naman sa loob ng kamera. Ano lang kasimple yan. Tapos, so yun ang second reason. Third reason is, mahirapan si Martin Romualdez. Not right now. Kasi, right now pala. Kasi, kahit bumaba yung trust rating kay Presidente at kay VP, mataas pa rin siya. September 26, 2023. Sabi ng Okta, trust for Marcos and Duterte wavered but remained high. Mataas pa rin. Anong sabi ng Okta? Sabi ng Okta, Marcos still maintained a big majority in the trust ratings nationwide at 75%, although was lower than 83% he had in Okta's March 2023 survey. Kay VP Sara naman, 82 from 87. So mataas ang trust at ang trust rating ngayon yung dalawa. And ngayon mga kutsero, hindi mo mapaghihiwalay itong dalawang to. Pag binakbakan mo yung isa, sigurado bababa din yung sa kabila. Bakit? Unit team sila. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kasi si Presidente, susuportahan niya si VP. Si VP, susuportahan niya si Presidente. Saan nakuha yung confidential funds na 125 million? Kay Presidente. Diba? Common sense lang yun. So pag binakbakan mo yung confidential funds ni VP Sara na 125 million, automatic, binabakbakan mo rin si Presidente. Kaya nga binakbakan ng sobra yan ng Makabayan Black eh. Kasi it's hitting two birds with one stone. Yung confidential funds na yan.
Hanggang ngayon, yan pala yung binabakbak nila. Kasi nga, it's hitting two birds with one stone. Nung si Aquino naman ang presidente, di naman sila nag-ingay-ingay dyan sa confidential funds na yan. Ngayon lang. Kasi kalaban nila yung nakaupo. Pero kung kampi nila, wala silang pake. Ganon. In fact, mga kotsero, ito nga, nagsalita pa si VP Sara. Sabi, ito lang yan, ito yung kasagsagan ng confidential funds. I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 confidential fund. Diba? Hindi lang yan. Ito pa. Ayan. Ayan. Oh. Kahapon lang magkasama sila. Sabi ni VP Sara, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dumalo po tayo sa pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan dito sa Davao City ngayong araw. Sinamahan ko si Pangulong BBM sa ceremonial awarding ng tulong sa anim na beneficiaries ng Comprehensive Social Benefits Program, CSBP. Ang mga benepisyaryo ay mga pamilya ng mga namatay o nasugatang sundalo, pulis at iba pang kasapi ng ahensya ng pamahalaan na ang mandato ay panatilihing ligtas ang ating bansa mula sa banta ng kriminalidad at terorismo. Yan yung picture. Yan Pak. Hindi kayo nakatingin sa iisang camera. Dapat may sumisenya sa kanila no. Tingin po dito po titingin, di ba? Si Benher Abalos nakatingin sa sahig. Si Anton Lagdameo nakatingin sa sahig. Si Presidente sa ibang camera nakatingin. Si VP Sara sa ibang camera nakatingin. Ba't ganon? Ba't kasi ganon? Sana kasi yung photographer, di ba? Ayusin niya yung pag-picture. Dapat nakatingin lahat sa kanya. Ayan. Mahirap Masyado silang sanggang dikit Ito nga lang kanina sa yung pa-concert ulit sa Malacanang. Mahirap. So, ibig sabihin, mga kotsero, in effect, kapag si Martin Romualdez ang nagplano talaga nito ng pagbakbak kay VP Sara, automatic, nababakbakan din niya yung kanyang pinsan. Matik yun. Hindi mapaghiwala yun Sorry. Pero mga taong pipilitin nilang hiwalayan. May mga taong ipipilit yung paghihiwalay. Meron din mga taong isisisi kay Presidente kung bakit nasa issue ngayon si VP Sara. May nabasa akong post kanina. Sabi niya, ba't kasi late binigay? Sinet up si VP Sara kasi binigay yung budget na kailangan niya 19 days before matapos ang taon. Stupid naman. Stupid lang talaga nun. Sorry, sobrang stupid nun. Stupid Kasi paano magiging stupid? Kung bakit naging stupid? Kung sinet up si VP Sara, bakit si Presidente pa yung unang-una nagtatanggol sa kanya? Bayo. Diyos ko. Stupid. Office pa ni Presidente ang unang-una nagtatanggol kay VP Sara. Tapos sasabihin, hindi. Whatever. Isip kayo ng bagong dahilan. But mga kotsero, going back dun sa topic natin. It's very, very obvious na there is an existing smear campaign. Feeling ko may smear campaign talaga. Although hindi ko masasabing binibinay kasi hindi ko maraidan yung binibinay kasi yung binibinay daw si VP Sara. Kapag kasi sinabi mong binibinay, ang ibig sabihin, ang bumabanat kay VP, yung administrasyon. I don't think so. I don't think it is the administration who's doing it. Yung opisina ni Presidente, I doubt. Merong bumabakbak sa kanya. Sa Congress, very obvious. Sa Senate, may very obvious. But other than that, I don't think meron pang iba. So, hindi ko maagrihan na merong bumibinay. Kasi kapag bumibinay nga, it implies
na yung administration, yung Office of the President, ang bumibira kay VP Sara. Which I doubt. I doubt. Kasi, dito pa lang sa confidential fund sino ba unang nagtanggol sa kanya? OP, Office of the President. Diba? At mga kutsero, hindi pa rin po natatapos yung wala pa rin pong justification yung sinasabi nila. Because up until today, wala ho silang ebidensya ng corruption. May nakapagtanong na ho ba dito sa mga to? Ano pong ebidensya nyo na nangurakot po talaga si VP Sara Duterte? Anong sinabi ni Arlene Brosas? Wala. Kailangan niya ipakita niya sa amin yung corruption niya. Stupid. Kailangan niya ipakita sa amin yung kung gaano siya kakorap. Stupid talaga. My goodness. Kaya ganito. Kaya may pinipilit nila na umami na lang. Nilabas na lang yung dokumento, etc. etc. This is nothing but it's a fishing expedition. So witch hunt. Witch hunt. Ang ibang tawag dyan. Witch hunt. Naghahanap sila ng pwede nilang birahin. Naghahanap sila ng ebidensya para mapa-impeach si VP Sara. Tatanga-tanga kasi to si Franz Castro. Nilabas agad nila yung motibo niya. 'Di ba a few days ago sinabi niya, hindi malayong i-impeach namin si VP Sara. Sinabi yung plano. Ay, nako. But anyway, again, mga kutsero, ito lang, tulad na sinabi ko sa previous video, tungkol sa topic na to. The strength of the unity team lies not just between VP Sara and President Bongbong Marcos. Hindi lang ho doon. It's not just between them. It also lies in the strength of the supporters. Dapat yung mga supporter mismo ang hindi bumibitaw. Pag yung supporter ang bumitaw, wala. Wala. Makakakita na naman kayo ng dilawang pangulo. Makakakita na naman kayo ng pagbabalik ng CPP-NPA at yung mga bagay na gusto na nating matanggal na magbabalik ulit. Diba? Yung mga tao sinisisi kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil kay Bongbong, bumalik ang mga dilawan. Hindi. Babalik yan pag tinuloy niyo yung pinagagawa niyo na yan. For sure. For sure. So, anyway, hanggang dito lang po muna tayo for today. Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At huwag niyo rin pong kalimutan mag-follow sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa ating mga galawan dito sa social media. At I'll see all of you in our next Coach Janet Live. So, bye everyone. See you next time. Alright, bye.